kayo sa Good Morning Kapatid. Tuwing tag-ulan, mga kapatid, sulputan na naman ang mga maraming sakit. Kabilang na po dyan ang filariasis, kung saan lumalaki ang bahagi ng katawan matapos makagat ng lamok. Pag-uusapan natin yan with our resident morning doctor, Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Morning! Dims! Naku, tama ka sa sinabi mo, Mommy Dims. Tuwing tag-ulan kasi talaga, dito lumalabas yung mga sakit na may kinalaman sa kagat ng lamok. Kaya naman mga kapatid, para po ipaliwanag kung ano nga ba ang filariasis, pati ang mga sintomas nito, makakasama natin ang infectious disease specialist na si Dr. Emerson Vista. Good morning, Doc Emerson. Welcome back. Welcome Thank back, you. Good Doc! morning, Doc. Welcome Thank back. you for Good waking morning up po. early again. Doc, ito pala ang tamang pagsabi nito, no? Filariasis. Actually, Mommy Dims, pwede siyang filariasis, pwede Oo. ding filariasis. Psoriasis. Yes. Okay, at kung ano man ang pronunciation nito, Doc, ano ba itong sakit na ito? Kasi nakaka-intriga talaga dahil sabi nga, may lumalaking parte ng katawan kapag ito ay nakuha mo itong sakit na to. Doc, So, ang filariasis ay isang parasitic infection okay. na nakukuha mula sa isang organism na tinatawag nating filariasis. So, madalas ito ay pwedeng kumalat sa katawan ng tao sa pamamagitan ng pagkagat ng lamok. So, kung ito ay nasa katawan ng tao, pwede itong dumami at manirahan at magkaroon ng mga iba't-ibang sintomas at komplikasyon pag hindi naagapan. Yes, I have to agree with you, Doc. So, ang nangyayari kasi dito, Mommy Dims, kapag kunwari nakagat tayo ng lamok na merong larva form ng filariasis, parang ang nangyayari, nagiging host tayo. So, nag-i-stay sila sa katawan natin, tapos from here, magta-transform sila into adult form. Tapos pupunta sila dito sa ating mga kulani o yung tinatawag nating lymph nodes. Pero Doc Emerson, di ba, madalas ding tinatawag na hidden disease ang filariasis. So hidden, parang nakatago. Meron kasing mga kapatid tayo natin na parang wala silang mga nararamdamang sintomas. So ano nga ba, Doc, yung mga senyales na dapat bantayan ng ating mga kapatid kaugnay ng filariasis? Tama ka, Doc Val. Kasi pag sinabi mong filariasis, pwede maging hidden disease to because sa unang pagkakagat, wala kang muna magiging senyalis o sintomas kasi nakatira pa lang to sa ating katawan. Pero pagtagal ng panahon, ito ay pwede na magkaroon ng iba't ibang sintomas tulad ng lagnat, pagkakaroon ng mga bukol, at yung mga komplikasyon na dapat maiwasan natin. Tama ang sinabi ni Ma'am Dimples, pwedeng mamaga ang isang katawan, lalo na sa mga sa leg at saka sa ibang parte tulad ng scrotal area. Kaya siya lumalaki, Doc. no? Yes. Doc, I'm so curious, sino ba ang madalas sinatamaan ng sakit na ito? So, ang filariasis ay kung saan laging merong endemic area. So, madalas kung saan may mga lugar na hindi nalilinis sa maigi ang mga lugar tulad na pwedeng dumami ang mga lamok. So, for example nito, sa mga lugar na mababa ang sanitation. So, may maraming stagnant water, maraming lugar na hindi nalilinis maigi ang kanilang kapaligiran. So ito naman, Doc, ang tanong ng ating mga kapatid, paano nga ba, Doc, ginagamot ang filariasis? So, nagbibigay ng anti-parasitic medication. So, binibigay ito sa mga taong may posible magkaroon ng filariasis. At sa endemic area, binibigay ito sa pamamagitan ng mass drug administration. Kung magkakaroon naman ito ng mga komplikasyon, pwedeng magkaroon ng surgical treatment or di kaya iba pang paraan upang matulungan ang pasyente. Oo, kaya naman mga kapatid, so paalala lang po ha, wala pa pong home remedy para sa filariasis. Kaya kung meron po kayong nararamdaman ng mga sintomas, mas mabuting magpatingin na agad sa doktor. Oo. Eto, Doc, kasi kanina you were talking about cleanliness naman ng lugar. Pero are there any ways para mas maiwasan pa natin ang filariasis? Yes, kung pupunta tayo sa mga endemic area kung saan merong malaking lugar na may chance na magkaroon ng filariasis, so pwede tayong magkaroon ng sariling personal protection. So maglagay tayo ng mga mosquito repellent Mosquito sa ating repellent. katawan. Yes, kami, I never leave home without it. Yes. Tapos bukod doon, yun nga, mas mabuting magsuot ng mga damit na mapoprotektahan ng ating balat sa mga kagat ng lamok. At the same time, magkaroon ng awareness. Mabuti itong ginagawa natin para malaman na pwede itong makuha. Kasi yung mga mosquito na nagkukos ng filariasis, ito rin yung mga mosquito na pwede mag-cause ng dengue, ng malaria na organismo.
Ang ganda ng usapan, Doc. Ang dami na naman namin natutunan sa'yo. Thank you for always sharing your expertise with us. And I'm sure sa lahat ng mga kapatid po natin, paalala lang po sa inyo, panatilihing malinis ang inyong kapaligiran. Siguraduhin po na ang ating mga, kasi marami tayong mga plantito-plantita. Yes. Diba? Kadalasan yan din ang binabahayan ng mga Tama. lamok. So, always make sure na didiligan nyo yan, nagagalaw ninyo every day. At kung may mga bata po kayo or mga senior citizen sa bahay, mas doble iwas pa. Tama Kasi po. I'm assuming medyo mas madali silang kapitan nito, Doc. No? Yes, basta kung makagat sila ng lamok at hindi kagad na nakita ng doktor or nakita ang mga senyales, pwede itong lumala. Gaya ng sinabi ko sa picture kanina, mamamaga. Ang laki talaga. Yes. Doc, any social media accounts we can follow you on or yung mga clinic po ninyo? Okay, so pwede niyo ako makita sa RITM, sa St. Luke's at sa Evoderm Clinic. Yan ang detalye ng Evoderm. Maraming salamat, Dr. Emerson Vista, and of course, our very own Dr. Richard Gadiasa. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.